Matutong magpakumbaba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 51 to 53, and I read it for you. Have you understood all this? They answered, yes. And he said to them, therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like the master of a household who brings out of his treasure what is new and what is old. When Jesus had finished these parables, he left that place. May kakilala po ba kayong taong ayaw umalis sa pwesto? May kakilala po ba kayong tao na gusto nila sila na lamang ang magkakasama sa grupo? O kaya naman sila na lamang ang officers? Sila lamang ang may hawak ng posisyon at nagmamando. Ito po'y nakikita natin hindi lamang po sa lipunan, sa gobyerno, sa eskwela, sa trabaho, maging sa loob ng simbahan. May mga taong nagugrupo at gusto nila sila lamang ang nasusunod. Sa kahuli-hulihan po ng binasa nating Ebanghelyo, napakinggan po natin, when Jesus had finished these parables, he left that place. Lumisan siya. Iniwan niya pagkatapos niyang maituro ang mga bagay na kailangang matutunan ng kanyang mga alagad, ng mga tao, at lahat ng nakikinig. Ito po'y napakahalagang pag-uugali na kapag alam nating nagawa na natin ang ating obligasyon, ang ating tungkulin, at ang ating misyon, matuto sana tayong umalis, magpakumbaba, at hayaan na ang mga bagong naituro ay umusbong at yumabong sa pamamagitan naman ng pamumuno ng ibang tao. Huwag po tayong maging ganid sa posisyon. Huwag po tayong magpalamon sa kapangyarihan na ipinaubaya sa atin. Kung nakikita nating kaya na ng mga bagong train na tao para sa pagmimisyon o sa trabaho, hayaan na po natin sila naman ang bahala sa pagmimisyon. At tayo, matuto tayong umexit at pumunta sa ibang pagmimisyon na mas kinakailangan ang iyong presensya at panahon. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya naging ganid, hindi siya naging exclusive lamang sa isang grupo, ngunit lahat ay pinuntahan, lahat ay kanyang binisita para maipahayag ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po ang aming mga puso ng kapakumbabaan. Sa mga panahon na okay na po ang pagmimisyon, matuto sana po kaming umexit at pumunta na sa ibang dako para naman maipahayag ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it to your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.